the message of the Lord is prepare the way of the Lord. We will start a new series of sermons in the book of Mark, the Gospel of Mark. Ang buong Crossworld po, according to the directive of Pastor Al, is in the Exodus, book of Exodus. Nauna na po tayo. Last year, tinake up na natin ang Exodus. So, advance tayo. That's why we will deal with the book of Mark. So, ano ba ang kaibahan ng Mark, Matthew, and Luke? So, there are differences here. Una, yung Matthew, it has 28 chapters. And the focus in the book of Matthew is Jesus, the Son of God. In the book of Luke, which has 24 chapters, the focus is Jesus, the Savior. Ito naman kay Mark, it has 16 chapters. The focus is Jesus, the servant. So, makikita po ninyo, Mark is the shortest among the three Gospels. Mark is the most action-packed among the three Gospels. And Mark is the most focused on the miracles of Jesus. That's why, if you will ask me, which among the three Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, is my favorite is the book of Mark. Kasi action-packed. Now, the Gospel of John, Gospel din po yun, no? Kaya lang, hindi po siya kasing level nung Matthew, Mark, and Luke. So, there are actually 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. But then, yung John, ibang genre. So, ibig sabihin, yung magkakapareho ng genre, yung Matthew, Mark, and Luke. Naintindihan po natin. Now, Mark is actually the earliest gospel written among the 4 Gospels. Matthew, Mark, Luke, John, ang pinakamaaga na naisulat ay yung book of Mark. Kaya nga, ang sabi ng mga Bible scholars, merong mga nakasulat sa Matthew, Luke, and John na kinopya kay Mark. Ano yung unang mensahe? The first major point na gustong ituro ng Panginoon. Number 1, recognize the significance of the gospel. Dahil ang sabi dito sa Mark chapter 1, ang sabi po dito sa Mark chapter 1, verse 1, ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. So, ibig sabihin, mabuting balita is the gospel. So, ang mabuting balita, gospel, gusto ituro sa atin ng Panginoon dito through the John the Baptist to embrace the gospel. Embrace, yakapin mo yung mabuting balita. Bakit naging mabuting balita? Okay? Bakit mabuting balita ang tawag po sa sa gospel? Kasi nga, kaya naging mabuting balita dahil lahat po tayo ng mga tao sa impyerno ang punta natin. Lahat ng tao sa impyerno ang punta because of our sin, dahil sa ating mga kasalanan. But then, because Jesus Christ died on the cross, there is now a way for us to go to heaven and not to hell. Kaya naging mabuting balita, good news, gospel. That's why the gospel is the good news. Naunawaan po natin, isipin nyo na lang halimbawa na ikaw ay death penalty. Papatayin ka through electric chair. But somebody took your place. Imbis na ikaw yung papatayin, merong iba na umako sa kasalanan mo. Hindi ba good news yon? Naunawaan po natin. Kaya nga, yung gospel is a good news. That's why all believers in Christ must preach the gospel. Ang sabi sa Mark 16 verse 15, go into all the world and preach the gospel. So, again, we need to recognize the significance of the gospel. Kailangang maunawaan natin, ma-embrace natin, mayakap natin ang kahalagahan ng ebanghelyo. Naunawaan po natin. Kaya, maintindihan po ninyo kung bakit ako bilang pastor, I'm very passionate in preaching the gospel. I am very passionate in making you share the gospel. Kaya meron tayong 40-day challenge Seasons 1 and 2. Kasi nga, napakahalaga na yung gospel ay maipangaral. Now, there are 6 ways the gospel can transform our lives. Number 1, grace in adversity. Ibig sabihin ng grace in adversity,
Yung biyaya ng Diyos sa panahon ng ating mga mabibigat na problema, yung ebanghelyo ng Panginoon, yung mabuting balita, ang nagbibigay sa atin ng kaluguran o ng pagpapalubag ng loob. There is grace in adversity. Ano ibig sabihin ng grace? Grace means we receive the blessings from God that we do not deserve. May mga blessing na ibinibigyan Diyos sa atin na hindi natin deserve. That is what you call grace. Pangalawa, overcoming sin through salvation. Ano po ibig sabihin ng overcoming sin through salvation? Sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo doon sa krus, yung ating mga kasalanan ay napatawad. Okay. Pangatlo, there is strength in God's promises. Ibig sabihin po, yung ebanghelyo ng Panginoon, yung mabuting balita, ito ang nakakapagbigay sa atin ng lakas para mapagtagumpayan natin yung ating mga problema sa buhay. One of the most popular verses in the Bible is Philippians 4:13. Alam niyo ba yung Philippians 4:13? I can do all things through Christ who strengthens me. 10 mga daliri. I can do all things through Christ who strengthens me. Alam niyo ba ang konteksto ng Philippians 4:13? Sa panahon ng problema, pagsubok, trials, troubles, temptations, you can claim Philippians 4:13. If you are suffering right now because of sickness, because of problems and trials, you can claim Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. That is one of the aspects of the gospel. And then letter P, peace in tribulation. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa puso sa kabila ng mga mabibigat na problema sa buhay. There is peace because peace comes from the Lord. Listen, peace in our heart comes from peace with Christ. If you have peace with Christ, kung meron kang kapayapaan na galing kay Kristo, magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso. Naunawaan po natin, marami pong tao ngayon, mayayaman, mahuhusay, magagaling, mga talentado, mga billionaires, but they have no peace in their hearts. Bakit? Because they have no peace with Christ. Bakit maraming ito po, according to survey, mas maraming nagpapakamatay ng mga mayayaman at mga tanyag, mga matatalino, mahuhusay, magagaling, mayayaman, mga artista nagpapakamatay. Bakit? Sa kabila ng kanilang katanyagan, kayamanan, bakit nagpapakamatay? Because there is no peace in their heart. Why? Because they have no peace with Christ. Now, eternal hope. Ibig sabihin ng eternal hope, meron tayong pag-asa na eternal, walang hanggan sa langit. We will go to heaven if we have surrendered our lives to Jesus Christ. There is eternal life in heaven. And lastly, love as a binding force. Ibig sabihin, if we have experienced the salvation from Christ, the love of Christ, we have love in our hearts, natututo tayong umibig, natututo tayong magmahal. Naunuhan po ninyo, one of the marks, listen, one of the sure marks of a person who is born again, one of the sure marks of a person who is saved, who is going to heaven, is love in his heart. Naunuhan po natin, kung hindi tayo marunong magmahal, una sa Diyos, pangalawa sa pamilya, pangatlo sa mga kaibigan, abay, kaduda-duda, kung tayo talaga yung mga anak ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, hindi pwedeng sasabihin mo anak ka ng Diyos pero ang dami mong kaaway, ang dami mong kagalit, ang daming naiinis sa'yo, ang dami mong kinaiinisan. Hindi pwede yun. Dahil kung tunay kang anak ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos na naranasan mo, ano yan yung sabi natin, lalabas yan Matututo kang magmahal at magpatawad, magpasensya, umunawa. Naunuhan po natin. So these are the 6 ways the gospel can transform our lives. Okay? Jesus is the center of the entire book of Mark. Okay? He came down as a man. Diyos na nagkatawang tao. Subalit, He was not just an ordinary man or friend of sinners. Ang sabi sa Matthew 11:19, Jesus is a friend of sinners. Kaibigan ng mga makasalanan. Hindi ba ang sarap pakinggan na si Jesus kaibigan ng makasalanan? Naunawaan po natin, sino sa atin dito ang hindi makasalanan? Sino sa atin dito ang hindi nagkasala kahit kailan? Wala, hindi ba?
Pero ang sabi sa Matthew 11:19, Jesus is the friend of sinners. Si Jesus ay kaibigan ng mga makasalanan. So, ibig sabihin, kaibigan natin si Jesus. Tama ba? Okay. So, kaya lang, hindi lang naman siya kaibigan. Kung hindi, remember that Jesus is also the supreme Lord of the universe. He's the creator of the heavens and the earth. So we all need to anchor our faith in the unchanging truths of Jesus as the supreme Lord, suffering Messiah, and the Son of God. So tatlong bagay po yan, no? Supreme Lord, suffering Messiah, and Son of God. Okay. So that is the heart of the gospel. Pangalawa, respond to the call of repentance. Ang sabi sa Mark chapter 1, verses 4 to 5, basahin ko uli. Ang sabi dito, at dumating nga sa ilang si Juan, nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang patawarin ng Diyos. So halos lahat ng mga tao at taga-Jerusalem, taga-Judea, taga-Jerusalem, ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipanayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan niya sa ilog Jordan. So, the second major point is, respond to the call of repentance. Ang sigaw ni John the Baptist, no? Ang unang pangangaral ni John the Baptist ay repentance. Ano sa Tagalog ng repentance? Pagsisisi. So, we need to cultivate a heart of repentance. So, repentance, as I have mentioned more than 100 times, the Greek word is metanoia. Meta, two words coined into one. Meta is change, noia is mind. So, yun ang ibig sabihin talaga ng repentance. Repentance, change of mind. It is a change of mind or perspective about something. Once you acknowledge that you made a mistake, spiritually speaking, it is changing the way you think and talk and live once you understand that you violated the commands and standards of God as written in the Bible. So ano pa ibig sabihin sa Tagalog? Ang change of mind or repentance, pagbabago ng isip, pagbabago ng perspektibo sa buhay. Okay, are you listening? No? Ibig sabihin, kapag naunawaan mo na mali yung ginagawa mo, baguhin mo. Na-realize mo, mali ka eh. Baguhin mo. Kaya nga, ang sabi sa Juan 8, talatang 31 hanggang 32, tandaan niyo yung talata. Ang sabi doon, if you continue in my teachings, you are truly my disciples. Kung nagpapatuloy kayo sa aking mga turo, kayo nga itunay kong mga alagad. At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Naunawaan po natin, napakahalaga nung John 8:31 to 32, ang sabi, ulitin ko, if you continue in my teachings, you are truly my disciples. And you will know the truth, and the truth will set you free. So, ibig sabihin po mga kapatid, when you read the Bible, you will know the truth about God and the truth about yourself. Kapag nalaman mo yung katotohanan, marirealize mo, all along, mali pala yung mga paniniwala mo. At magbabago ka ngayon ng pag-iisip. Naunawaan po natin, why do we need to repent? Bakit kailangan natin mag-repent? Apat na bagay po. Una, reveal. It reveals our struggles in life often reveal areas in our lives that need repentance. Ibig sabihin, when we repent, no? Yung repentance, it reveals, no? Ano ba yung mga struggles mo sa buhay? Do you struggle in your family, in your work, in your career, in your studies? Do you struggle in your relationships? Most likely, kung saan ka nag-i-struggle, yun yung mga bagay na kailangan i-repent mo sa Diyos. Naunawaan po natin. Halimbawa, iba, Pastor, nag-i-struggle ako sa prayer time ko eh. Pastor, nag-i-struggle ako sa pagbabasa ng Bible. Pastor, nag-i-struggle ako na mahalin ko yung tatay ko, yung nanay ko. Nag-i-struggle ako na mahalin ko yung kapatid ko eh. Kung saan ka nag-i-struggle, most likely, yan, inire-reveal ni Lord sa'yo, isinisiwalat ni Lord sa'yo, yan ang pagsisihan mo. Pangalawa, reflect. Mag-isip ka. The concept of repentance is a continuous process of spiritual growth. Ibig sabihin yung repentance, tinuturuan tayo nito na magkaroon ng tuloy-tuloy na paglagong espiritual. Naunahan po natin, mag-reflect mo. Mag-reflect ka.
Halimbawa, nasa prayer and fasting tayo ngayon. Isulat mo, Lord, ano po ba yung mga kasalanan ko? Ano po ba yung mga bagay na gusto mong pagsisihan ko, Lord? So, idikta niyo po sa akin, Panginoon. That is what you call reflection. Lord, gusto ko po kung ano yung nasa isip ninyo, ipaisip niyo po sa akin. Kung ano yung nasa puso po ninyo, Lord, ilagay niyo po sa puso ko. That is reflection. Lord, nagbabasa po ako ng Bible. Panginoon, tulungan niyo nga po kung maintindihan po ito. Mangusap po kayo, Panginoon. Mangusap po kayo, Lord, as I read the Word of God. Ano yung mga bagay na gusto mong baguhin ko sa buhay ko, Lord? That is what you call reflection. Naunuhan po natin. Hindi yung magbabasa ka lang ng Bible para malaman mo, ganun pala yun. Okay. Okay. Para ka nagbasa ng dyaryo. The Bible is not just for information, but it is for transformation. Pangatlo, restore. The call to repentance gives a fresh start in the midst of challenges in life through God's forgiveness that brings healing and restoration. When you repent, you experience restoration. Tama ba? Kapag ikaw nagsisisi ka sa mga kasalanan mo, dahil kapag nakagawa ka ng kasalanan, napapalayo ka sa Diyos. Kapag gumagawa ka ng kasalanan, napapalayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Kapag gumagawa ka ng kasalanan, napapalayo ka sa gawain ng Panginoon, napapalayo ka sa church. Tama ba? Lalo na kapag may mga kasalanan ginagawa ka, nakukonsensya ka, ang feeling mo, hindi ka nakarapat-dapat na lumapit sa Panginoon, wala kang karapatan na pumasok sa loob ng church, napapalayo ka ngayon. Ang feeling mo, galit sa iyo ang Diyos. Pero kapag once you repent, you are reconnecting to God. Once you repent, you are reconnecting to the church. Once you repent, you are reconnecting to your family. Nagkakaroon ngayon ng restoration. Na without repentance, there is no restoration of faith. Pang-apat is to reach out. Reach out. It is important to extend forgiveness to others as a way of beginning the inner healing. So, ibig sabihin, when you repent and you experience the forgiveness of the Lord, you extend also the forgiveness to others. Mag-reach out ka. Sino yung mga taong nakagalit mo? Sino yung mga taong nakasamaan mo ng loob? Huwag mo nang hintayin na humingi sila ng tawad sa iyo. Ikaw na ang humingi ng tawad sa kanila. You reach out to them, extend forgiveness. Kagaya ng ginawa ni Jesus. Maaring sabihin ng iba, hindi ako Diyos. Ang Diyos kayang gawin yan. Hindi. Isipin mo, ang Diyos banal na banal. Pero iniwan niya yung kanyang kabanalan sa langit para mamatay sa krus, para yakapin yung mga kasalanan natin. Sino dito yung alam niyo yung lactose intolerant? Ibig sabihin, pagka uminom ng gatas, nasusuka ka. Sino dito yung mga allergic sa hipon? Sino dito yung may allergy sa manok? Alam po ninyo, ang Panginoon allergic sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi pwedeng yakapin ng Diyos ang kasalanan bilang Diyos. Pero nagkatawang tao ang Diyos, nagkatawang tao si Kristo para yakapin yung kasalanan natin. Kahit isinusuka niya yung ating mga kasalanan, niyakap niya yung pinatawad niya tayo. Naunuhan po ninyo. That is why when you forgive, when you repent, you receive the forgiveness of the Lord, i-extend mo rin yan sa iba. That is reaching out to others. That is the time that you will begin inner healing. Kasi marami sa atin, hindi ka makamove on kasi hindi ka marunong magpatawad. Laging umuukil-kil sa iyo yung nagawang masama nito, yung mga nagawang kasalanan nito, yung mga pang-agabyadong ginawa sa iyo, hindi ka makamove on. Umaga, tanghali, gabi, hapunan, merienda. Yan ang inaalmusal, tinatanghalian, hinahapon at minimerienda mo. Yung mga taong gumawa ng kasalanan sa iyo, hindi ka makamove on. Why? Hindi ka marunong magpatawad. Kasi kung talagang ikaw napatawad ka ng Diyos, marunong ka ding magpatawad. That is why we need repentance. Kaya ang sabi ni John the Baptist, magsisi kayo! Repent! Because the kingdom of God is near. Pangatlo, mga kapatid, receive the baptism of the Holy Spirit. Ang sabi ni John the Baptist dito sa verse 8, verse 8. Ang sabi niya dito sa verse 8, binabautismo ko kayo sa tubig, ngunit babautismohan niya kayo sa Espiritu Santo. So, bakit nagbabautismo si John the Baptist? Bakit? Ito, kitang-kita natin dito yung kahalagahan ng water baptism. Yung water baptism ni John the Baptist, kaya sinabi, yung the Baptist hindi apelido, kundi yung kanyang, katangian. Kasi yung laging ginagawa niya, John the Baptist.
Parang halimbawa ako, ang gustong-gusto ko marami mag-baptize. Pwede akong tawagin Joe the Baptist. Hindi Baptist yung aking religion. Kung hindi yung ginagawa ko, talagang gusto ko mag-baptize ng libo-libo mga tao. So, pwede kong tawagin Joe the Baptist. Isinulat ko sa dibo ko yan. So, ibig sabihin ng bakit? Bakit nagbabaptize si John the Baptist? Kasi ito yung nagpapabautismo, tandaan nyo to yung nagpapabautismo, ito ay simbolo na sila'y nagsisisi na sa kanilang mga kasalanan at gusto na nilang iwanan, talikuran ng kasalanan. Kaya sila nagpapabautismo. So when they go to water baptism, they are telling God and the world, ayoko nang gumawa ng kasalanan, tapos na ako dyan, graduate na ako dyan, sarado na yung libro ko dyan, bago na ako. Susunod na ako sa Panginoon. That is the meaning of baptism. Kaya kung halimbawa iba nagpabaptize, iba 3 beses pa nga nagpabaptize, pero walang pagbabago sa buhay. Hindi totoo. Yung kanilang bautismo, swimming lang ang ginawa noon. Okay, that is why, experience the empowerment of the Holy Spirit, baptism in the Spirit, sinabi ito, pabautismo kayo, sabi ni John the Baptist, but someone will baptize you in the Spirit. So, we need to experience the empowerment of the Holy Spirit. Baptism in the Spirit is the coming invasion of the Holy Spirit in a born-again believer's life. So, ang sabi dito sa Acts 2:38-39, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you and to your children, to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. So, tingnan ninyo yung highlighted words dito. Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus. So, baptism is in the name of Jesus Christ, may kasamang repentance. And, ang sabi dyan, for the promise is for you, is to you and to your children. Ang tanong, what is that promise? What is that promise? The promise is the Holy Spirit. So, the gift of the Holy Spirit, sabi, you will receive the gift of the Holy Spirit. What is that gift of the Holy Spirit? Yun yung promise na binabanggit dito. The gift of the Holy Spirit has 2 dimensions. Number 1, the gift of salvation. Kaya tayo naboborn again because of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, hindi tayo maboborn again. Naunawaan po ninyo, ang Holy Spirit ang nagbubukas ng isip at puso natin. Kaya tayo naboborn again, kaya tayo humihingi ng tawad sa Panginoon. Kung wala ang Holy Spirit, mananatiling sarado ang isip at puso natin. Pero may pangalawang dimension niyang gift na yan. The second dimension is the gift of baptism, which is the power of the Holy Spirit. Dalawang dimension na yan. Mahalaga yung una, mahalaga rin yung pangalawa. So, may ibig sabihin niyang gift of baptism in the Spirit? Power from the Holy Spirit. So, what are the 4 manifestations of baptism in the Holy Spirit? Una, birth. Ibig sabihin, sinabi ko nga kanina, you will not be born again. You will not be born again without the ministry of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, walang maboborn again, walang aakit sa langit, walang magiging anak ng Diyos kung wala ang banal na Espiritu na kumilos sa isip at sa puso natin. Pangalawa, boldness. Ang Tagalog ng boldness. Pagiging mahiyain. Tama ba? Pagiging duwag. Yung ba yun? Boldness. Boldness means katapangan. So, ibig sabihin, when you are baptized in the Spirit, you will receive extraordinary boldness to share the gospel. Kagaya ng nangyari sa mga apostol in the book of Acts. Naunahan po natin. So, kaya yung iba sa atin, mga duwag. No? Kaya yung katabi mo, duwag sa pag-ibanghelyo kasi hindi pa niya talaga nararanasan yung baptism in the Holy Spirit, which is power. Now, pangatlo, breaking chains. Ibig sabihin, once you are baptized in the Spirit, mararanasan mo yung paglaya sa bisyo, mararanasan mo yung paglaya sa kasalanan. Kaya yung iba sa atin, hindi nakakalaya sa bisyo eh. Kahit born again ka na, pero mabisyo ka pa rin. Kasi hindi mo pa nararanasan yung baptism in the Spirit. Karnal ka pa rin eh. Makamundo ka pa rin eh. Pero attend dito sa church, pero makamundo ka pa rin. Why? Because you have not yet experienced the baptism in the Spirit, or maybe, hindi ka pa talaga nabuborn again. Tandaan niyo ito sinasabi ko ha. Kung ikaw na born again ka na, meron na talagang pagbabago sa buhay mo. Meron! Hindi pwedeng wala.
Hindi pwedeng born again ka pero hindi mo mahal ang Bible. Hindi pwedeng born again ka pero hindi ka marunong mag-pray or ayaw mo mag-pray. Hindi pwedeng born again ka pero napipilitan ka lang umatay ng church. Hindi pwede yon. Kasi kung talagang born again ka, mayroong pagbabago sa iyo. Ngayon, pag naranasan mo yung baptism in the Spirit, lalo mong nararanasan yung napakalaking pagbabago na nanggagaling sa Diyos. Para kang binuhusan ng tubig. Dati, winiwisikan ka lang, pero may para kang binuhusan. Alam niyo, nung naranasan mo yung baptism in the Spirit, para akong nilunod ng Diyos. Para akong binuhusan ng isang drum na tubig. When I experienced that baptism in the Spirit, nabago talaga eh. Nabago talaga yung pagkatao ko. Tumapang ako sa pagsishare ng gospel eh. And then, na-break lahat ng kasalanan ko. Na-break lahat ng bisyo. Purihin ng Diyos. And then, pang-apat, blessing. Ano yung blessing na to? Blessing, mararanasan mo yung blessing na when you read the Bible, lalalim yung salita, yung pananaw mo sa Biblia, mararanasan mo yung mga pagpapala na hindi mo pa nararanasan, magkakaroon ka ngayon ng mga gifts of the Spirit, matututo kang kumanta, tumugtog, matututo kang mangaral, matututo ka na maglingkod sa Panginoon. That is what you call blessing. May mga bagay na hindi mo alam dati, pero matututunan mo because you are baptized in the Spirit. Mga blessings yan. Magkakaroon ka ngayon ng anointing sa business, mga anointing sa ministry. So yung apat na B na yan, napakahalaga yan. That is why you need to pray to God, Lord, Holy Spirit, I want to experience that baptism in the Spirit. I want to experience that power in the Holy Spirit. Gusto kong maranasan yung nakalagay sa Acts 1:8. Yung Acts 1:8, magiging totoo sa iyo that when you receive the Holy Spirit, you will receive power. And you will be my witnesses. Naunawaan po natin, maraming Christians powerless. Kasi nga, hindi pa nararanasan yung totoong baptism in the Spirit. Hindi mo ipinapanalangin kasi. You need to pray, Lord, anoint me, baptize me with power, with the power of your Holy Spirit. Alam nyo, kung mababaptize man lang, kalahati man lang nitong church natin, mararanasan yung sinasabi ko na baptism in the Spirit, hindi lang 1,000 ang a-attend dito ngayong taon. Hindi lang 1,000. I can see 3,000. Kaya nga, in Acts chapter 2, verse 41, sa ilog na isang araw, ang nabaptize ni Peter, 3,000 in just one day. When they experienced the baptism in the Spirit, in Acts chapter 2, in just one day, 3,000 got saved and baptized. Naunahan po ninyo mga kapatid. So there are 4 ways to prepare the way of the Lord. Sabi na, prepare the way of the Lord. Number 1 is to practice repentance. Repentance. Kailangan nating pagsisihan yung ating mga kasalanan. Because without repentance, we cannot prepare the way of the Lord. Ano ba yung way of the Lord? Yung daan ng Panginoon. If you want to experience the coming of the Lord, when we come, before the Lord comes, kailangan ihanda natin yung daan ng Panginoon. Ihanda natin yung daan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsisisi. Pangalawa, remain watchful and ready. Maging handa tayo sa pagdating, sa pagbabalik ng Panginoon. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Malapit na ang second coming. Ang tanong, are you ready for it? Are you ready for the second coming of Christ? Kung darating ang Panginoon mamayang gabi, matutuwa ka ba o malulungkot? Sino ang matutuwa kung si Jesus Christ ay babalik na mamayang gabi? Sino yung malulungkot dahil hindi handa? Pangatlo, align with God's will. Pag sinabi mo align, iayos mo yung buhay mo. Itama mo yung buhay mo ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Alamin mo ang salita ng Diyos. Listen, you can know the will of God if you know the Word of God. Ulitin ko, you will know the will of God if you know the Word of God. Naunawaan po natin, hindi mo malalaman kung anong kalooban ng Diyos kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Kung hindi ka nagdidivo, ulitin ko kung hindi ka nagdidivo, paano mo malalaman ang salita ng Diyos at paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos? Hindi ka nga nagdidivo. Kaya hindi nababago yung buhay mo.
Kasi hindi ka nagdidibo, hindi mo mahal ang salita ng Diyos. Align with God's will. At pang-apat, yield in prayer. Sumunod ka sa panalangin. Magpasakop ka sa panalangin. Manalangin ka. Kasi alam ninyo, sa pamagitan ng pananalangin, naihahanda natin yung ating mga sarili. Naihahanda natin yung pamilya, yung church. Prayer and fasting. I am hoping na lahat tayo nakakasunod tayo sa prayer and fasting. 1 meal lang naman yan, mga kapatid. Maliban nila kung diabetics kayo. Kung diabetics kayo, medyo may dahilan para hindi kayo mag-fasting. Pero kung hindi naman kayo diabetic, pwede kayong mag-fasting. Lalong-lalo na, nako. Kaya naiinggit ako sa mga hindi diabetics. Kaya nyo mag-fasting ng 3 days na tubig lang. Dati nagagawa ko yung 3 days, 14 days, tubig lang. Nagagawa ko dati yun. Pero ngayon hanggang 1 meal a day na lang ang kaya kong gawin. So, 4 ways to prepare the way of the Lord. Practice repentance, remain watchful and ready, align with God's will, and yield in prayer. So, personal life application. God is calling you to prepare the way of the Lord in your personal life, in your family life, in your work life, in your campus life. Nananawagan ng Panginoon na handa ninyo ang daan ng Panginoon. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Ihanda mo ang daan ng Panginoon sa buhay mo, sa pagdating ng Panginoon sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo. Ang tanong, what areas in your life need cleansing? Anong bahagi ng buhay mo kailangan ng paglilinis? Kailangan ba linisin yung isip mo? Kailangan ba linisin yung mga gawa mo? Linisin yung mga bisyo mo? Linisin yung ugali mo? Anong bahagi ng buhay mo na kailangan linisin? Ipalinis mo sa Diyos. Pangalawa, what aspects of your family life need changing? Anong bahagi ng pamilya mo na kailangan baguhin? Meron eh. May mga bagay sa buhay ng pamilya mo na kailangan baguhin. Pangatlo, what aspects of your work or campus life need correcting? Ano yung mga bagay na kailangan ituwid sa iyong pagtatrabaho o sa iyong pag-aaral? May mga bagay na kailangan ituwid ang Diyos sa iyo. So, in conclusion, ang sabi sa Psalm 85, 12-13, the Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest. Righteousness goes before Him and prepares the way for His steps. Sa Tagalog, basahin natin. 1, 2, 3. Oo, ibibigay ng Panginoon kung ano ang mabuti, at ang ating lupain ay magbibigay ng kanyang ani. Mangunguna sa kanya ang katwiran at maghahanda ng daan para sa kanyang mga yapak. Wow! Ano ibig sabihin nito? Sinasabi ng Panginoon, sigurado na pagpapalain ko kayo. Sigurado na magkakaroon kayo ng mabuting ani, ng magandang ani, great harvest. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon sa verse 13, dapat manguna ang katwiran. Dapat manguna ang righteousness. Dahil yung righteousness o yung paggawa ng tama, yung pagiging matuwid, ito ang naghahanda sa daan ng Panginoon para siya dumating, dumalaw sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa business mo, sa pag-aaral mo. Bago dumating ang Panginoon, second coming, kailangan ihanda natin ang daan ng Panginoon. Ang sigaw ni John the Baptist, prepare the way of the Lord. Ihanda natin ang daan ng Panginoon upang siya ay malaya na dumating sa buhay natin, walang hadlang sa pagdating ng Panginoon sa buhay natin, sa simbahang ito. I'm telling you, if we will follow this message, at least half of you will follow this message, the Lord will come. The Lord will visit our church, and more than 1,000 will come here every Sunday in the year of 2024. Mararanasan natin Acts chapter 2, verse 41. In one day, 3,000 got saved and baptized. Let us pray.